Ano ka ba, Daniela? Sobrang big deal naman sa'yo yun. Huwag kang maniwala agad sa mga ganyang style, Dani. Ganon tipo na lalaki na matatamis ang dila. Siguradong babaero yun kaya huwag kang kikiligin dyan. Saway ko dito. Para kasi itong hindi mapalagay at kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig. 11:11 na ng gabi. Pauwi na kami na Daniela galing palengke. Pagkatapos kasi namin magtinda ng isda, nag-sideline pa kami sa pagre-repack ng mga sibuyas, bawang, kamatis at kung ano-ano pa na pwedeng ma-repack. Sayang din kasi ang kikitain namin doon. Parehas kaming pagod ngayon pero ewan ko, parang hindi yata napapagod ang bibig ni Danny. Ang dami niyang energy kapag sa ganito usapan. BFF, kain na muna tayo ng goto dun sa kabilang kanto, please. Bigla ko nagutom eh. Aya niya sabay turo sa gotuhan sa unahan. Gusto ko na sanang umuwi kasi inaantok na rin ako pero hindi ko rin naman magawang tanggihan itong kaibigan ko. Mahal na mahal ko ito sa Daniela. Ito na lang ang natitirang may malasakit sa akin simula nang mawala ang mga magulang ko. Ito na lang ang pamilya ko kaya kahit anong request nito sa akin ay pinagsisikapan ko talaga. Kahit gaano man kahirap ang buhay, minsan, hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko may isang taong handang sumama at sumuporta sa akin. Handang dumamay at tumulong sa akin. Okay, pero bilisan lang natin ha. Kasi gabi na at may pasok pa tayo bukas. Thank you. Love na love mo talaga ako eh. I love you too, best friend. Malambing nito sabi sa akin. Tumingin lang ako sa kanya at kunwari galit ko siyang inikutan ng mata. Nagpapakyut naman itong umuso sa akin. Daniela's clingy and sweet. Makulit lang ito sa akin pero sobrang lambing niya. Drama mo. Nakangiti ko sabi. Malakas itong tumawa at ikinawit ang braso niya sa akin habang naglalakad kami papunta sa gotohan. Masaya kami kumakain ni Danny na biglang may nagtatakbuhan sa likod namin. Bigla akong kinabahan kasi madalas pa naman na may mga tambay na nagrarambulan dito. Danny, bilisan mo ang pagkain. May nag-aaway yata, baka madamay tayo. Kinakabahan ko sabi kay Danny na walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. Enjoy na enjoy lang ito sa pagkain ng goto niya. Ayan mo nga mga yan BFF, hindi naman tayo kasali sa away nila. At saka hindi ka pa basta sa mga buwang na yan. Wala nang trabaho, mga basagulero pa. Binilisan kong pag-ubos sa order ko at ganun din ang ginawa ni Danny. Wala itong choice dahil natatakot ako na baka madamay kami. Masama ang kutob ko. Kinakabahan ako at baka talaga magrarambulan ng mga tambay bago pa kami makaalis. Pagkatapos namin magbayad, agad kong hinila si Danny. Tatawid na sana kami sa kabilang bahagi ng daan nang biglang may batong tumama sa ulo ko. Sobrang lakas nun tama sa akin na pakiramdam ko'y parang nabasag ang bungo ko. Mariin akong napapikit. Shit! Okay ka lang? Tulong! Nakaramdam ako ng hilo sa lakas ng impact nito sa ulo ko. Hinawakan ko ang bandang natamaan ng bato. May naramdaman akong basa. Pagtingin ko sa kamay ko'y may dugo na ito. Ay, panic. Takot ako sa dugo. Nakita ni Danny ang dugo sa kamay ko kaya agad akong inalalayan nito. Naramdaman ko nang nahihilo ko pero pinilit ko ang aking sarili na maglakad para makahanap ng taxi. Naririnig ko umiiyak si Danny at alam kong natatakot na rin ito. Tulong! Tulungan niyo kami ng kaibigan ko! Malakas niyang sigaw pero nagkakagulo na doon sa unahan. Biglang may humintong sakyan sa harap namin. Hindi ko na magawang tingnan ang mukha ng driver dahil nakapikit na ako. Nahilo ako marahil sa tama ng bato at sa sobrang takot ko sa dugo. Shit! What happened? I hear the man's voice. Hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Sobrang bigat ng talukap ko at parang umiikot ang paligid. Kuya, please. Tulungan niyo kami ng kaibigan ko. Natamaan siya ng bato sa ulo. Sunod kong naramdaman na binuhat ako nito papasok ng sakyan habang naririnig kong umiiyak si Danny. Yun ang huli kong naalala. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala ng malay. Nagising na lang ako sa hindi pamilyar na silid. I'm trying to recall what happened last night and then, nung naalala ko, kagad kong hinawakan ng ulo ko na tamaan ng bato. May bandage na nakalagay dito. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid at nasa ospital yata ako base na rin sa ayos at amoy ng kwarto. Agad kong hinanap si Daniela. Bakit wala siya dito sa tabi ko? Pero hindi pa man nagtatagal, bumukas ang pintuan at nag-aalalang mukha ni Danny ang bumungad sa akin.
Nagmamadali itong yumakap sa akin at agad na umiyak. I'm sorry, BFF. Hindi ko sinasadya. Kung alam ko lang na ito mangyayari. Sabi niya habang umiiyak at mahigpit na nakayakap sa akin. Marahan kong hinap sa likod niya para pakalmahin ito. Namba ko ang takot niya dahil bahagya pang nanginginig ang katawan. Sobrang takot ko sa nangyari kagabi, Priscilla. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. Kasalanan ko to eh. Kung hindi na sana ako nagigyan na kumain pa tayo ng goto, sana hindi ito nangyari sa'yo. I'm sorry talaga. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masama nangyari sa'yo. Shh. Stop crying, Danny. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Walang may gusto na mangyari to sa akin. Tahan na. I'm on my way to my condo nang mapansin ko ang dalawang babaeng nakatayo sa tabi ng daan. Wala sana akong balak na hintuan ng mga ito pero napansin kong mukhang kailangan nila ng tulong. Nakita kong umiiyak yung isang babae habang nakaalalay sa kanyang kasama. Sa unahan nila ay may mga kalalakihan na nagkakagulo. Mukhang nagsusuntukan. Mabilis ko inihinto ang aking sasakyan para tingnan kung ano nangyari sa kanila. At ganoon na lang ang pagkagulat ko na makita ang babaeng hawak ng isang babaeng umiiyak. Tulong! Please, tulungan niyo kami! Umiiyak na sabi ng isa. Mabilis akong bumaba sa sasakyan ko at lumapit sa kanila. Kuya, please, tulungan niyo kami ng kaibigan ko. Natamaan siya ng bato sa ulo. Natamaan sa ulo? Shit, sa sobrang gulat ko, agad ko siyang binuhat papasok sa sasakyan ko para dalhin sa ospital. Nakapikit na ito at wala nang malay. Lalo pa akong kinabahan nang makita kong may dugo yung kamay niya. Kuya, please, nakikiusap ako, bilisan mo. May dugo yung ulo ng kaibigan ko. Her friend is crying. Pati ako'y natataranta na din. My heart is thumping so loud inside my chest while driving to the hospital. For the first time, I feel scared that something might happen to her. Priscilla, please. Gumising ka. Her friend said, crying. I'm sorry. Sana umuwi na lang tayo agad. Tinanong ko ang kasama niya kung ano nangyari. Kinuwento nito sa akin na nangyari mula nang galing silang palengke hanggang sa kumain sila ng goto at yun nga, may nagrambulan at natamaan siya ng bato. I was so mad sa may gawa nito sa kanya. Tinawagan ko ang tauhan namin para ipahanap kung sino ang nagrambulan doon sa lugar na kinainan nila ng goto. Hindi ko papayag na hindi managot ang mga gagong walang magawa sa buhay kung hindi ang manggulo. I feel sorry for them after hearing what her friend told me. When we reached the hospital, agad kong pinaasikaso sa kaibigan kong doktor si Priscilla. Nagpanik pa ako dahil baka ano nang nangyari sa kanya dahil sa ulo siya tinamaan. Tinawanan pa ako ng kaibigan ko dahil sa naging reaksyon ko. Kaano-ano ko ba raw ang pasyente at sobrang concern ko naman daw dito. The hell I care. Gusto ko lang siguraduhin kung ligtas ang kalagayan ni Priscilla. Ang dami pang tanong, hindi na lang gawin ang trabaho niya. Why are these people so freaking annoying tonight? Don't worry, she's safe. Calm down. How can I calm down? Sa ulo siya tinamaan. Baka may namuong dugo doon. We'll do all necessary tests para masiguro ligtas siya at para na rin mapirme ka. Take your seat and calm down. Maya-maya lay magigising na yung pasyente mo. Natatawa pa itong umalis sa harapan ko. I settled all the bills para wala nang alalahanin ang dalawa. Nabanggit sa akin ng kaibigan niya na kaya sila ginabi dahil naghahanap buhay silang dalawa. I feel proud of them. Ang hirap pagsabayin ng trabaho at pag-aaral pero ginawa nila. Palang araw, alam kong malayo ang mararating nila sa buhay. I just finished talking to my driver at sinabi niyang may pulis na dumating doon kagabi kaya nahuli na ang mga nagrambulan. Nasa presinto na daw mga ito. Nakakulong. Mabuti naman at nahuli ang mga ugok. Ang sarap sugurin ng suntok eh. I stayed in her room kanina to wait for her to wake up pero nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas muna ako para makabili ng pagkain. Bibili na din ako ng para kay Priscilla at sa kaibigan niya. Yung kaibigan niya, pinakausapan kong bumili muna ng damit niya para makapagpalit sa Priscilla. Dahil naman siya ng dugo yung suot niya kagabi. I just asked the nurse to check on her. Baka sakali magising at maghanap sa kaibigan niya. Bitbit ang pagkain binili ko. Nagmamadali akong bumalik sa room niya. Shh! Tahan na. I heard her calming her friend.
Kagabi pa rin kasi ito iyak ng iyak dahil siya daw ang rason kung bakit sila napadaan doon sa gutungan. I saw her wipe her friend's tears. Seeing her doing that to her friend makes my heart melt. That's a sweet gesture coming from her. Damo kong mahal na mahal nito ang kaibigan niya. I cleared my throat bago ko lumapit sa kanila. I saw her eyes widen nung malipat ang tingin niya sa akin. Jeez, it's okay. Ba't parang kinikilig ako sa reaksyon niya? What the hell was that? It's my first time to feel like this towards a girl. Hi, soulmate. I smiled at her. How do you feel now? Casual kumbate sa kanya para hindi siya mailang sa akin. Nahihiya itong umiti sa akin bago tumingin sa kaibigan niya. I saw her confused eyes, kaya ako na nagpaliwanag. I saw you and your friend last night. Ako nagdala sa inyo dito. How can she be so beautiful without even doing anything? Ang mamula-mula nitong labi ay lalong namumula dahil sa pagkagat-kagat niya dito. I know that she's not doing that in purpose, but I want to stop her because I'm already tempted. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin kagabi. She thanked me, but still shy. Kita ko ang lalong pamumula ng pisngi nito. Don't think about it. Nagkataon lang na ako mandoon sa mga oras na iyon. I said coolly, trying to stop myself to stop checking on her. Baka mailang pa ito at matakot sa akin. Anyway, the doctor said you can go out this afternoon. Don't worry about the bill. I already settled everything. Nagkatinginan sila ng kaibigan niya. Napansin ko nag-uusap ang mga mata nila bago pa niya ibinalik ang tingin sa akin. Nakakayaman po sa inyo kuya pero nagpapasalamat po ako sa tulong niyo. Wala pa po ako may babayad sa inyo sa ngayon pero handa po akong pagtrabahuhan ng perang nagastos niyo para sa akin. Kung gusto niyo po magtatrabaho ko sa inyo para kahit paano makabayad po ako. I don't want to take advantage of her pero may naisip akong paraan para mapalapit siya sa akin. Pero syempre, magpapakipot na muna ako. No, wag na. I'm happy to help. Kunwari ay tanggi ko pero deep inside ay iniisip kong mag-insist ka pa. Nakakahiya naman po sa inyo kuya. Kung papayag po kayo, ako na lang po maglilinis ng bahay niyo. Alam ko malaki na gastos mo sa pagdala sa akin dito kaya hindi po ko papayag na hindi makabayad sa inyo. Nakakahiya po talaga. Gusto kong magbunyi dahil sumasang-ayon sa akin ng tadhana. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko pong pagsabay na pagtatrabaho at pag-aaral. Sanay po ako. At saka wala na kasi ako maisip na ibang paraan para mabayaran po kayo. Nakikiusap ang mga mata niyan tumingin sa akin. She looks so genuine and honest. Her beautiful pair of black eyes speaks innocence. Please, kuya, she said softly, and I sigh. Bigla ko na konsensya na iba yung pakay ko, but I really like her. Okay, I'll agree if you insist, but in one condition. She pouted, and that makes her look prettier. Anong condition po? Don't call me kuya. And don't say po to me. Ilang taon lang naman siguro ang tanda ko sa'yo. Kumunot ang noon niya sa kaalangan umiti sa akin. Hindi ako ganoong katanda. Just call me Akiro. Mas okay pakinggan iyon at saka mas nakakagwapo. Itinaas baba ko pa ang kilay ko sa kanya. Napatawa na rin yung kaibigan niyang kanina pa nakatingin sa amin dalawa ni Priscilla. Nakita ko nagdadalawang isip pa ito kaya dinagdagan ko pa. If you insist on calling me kuya, then I will not let you pay me. Kalimutan mo na lang iyon at isipin mo na lang na nilibre kita. Okay lang din naman sa akin. No. Agap nito. Sige po kuya. I mean, okay. Akiro, pagtatrabaho ko sa'yo. Wala na itong nagawa sa kondisyon ko kaya lihim ako napangiti. Sa wakas ay mapapalapit na ako sa kanya. I want to know her more. Pakaramdam ko talaga siya ang soulmate ko. So gay, but I really feel it. Pinakain ko muna silang dalawa, lalo na si Priscilla para makabawi siya ng lakas. Looking at her right now makes me happy and contented. May mga ganoon palang bagay, kahit simple lang, napapasaya ka. What a beautiful way to start my day. I'm looking forward to more days like this. Kinakabahan ako habang palabas ng university. Ngayon kasi napag-usapan naming araw na susunduin ako ni Akiro dito sa university para maglinis sa condo niya.
hindi nakasama sa akin si Danny ngayon dahil narekomenda kami ni Mrs. Robles doon sa anak ng kumare niya. Sayang din naman kung hindi pupuntahan ni Danny kaya napilitan kami maghiwalay ngayon. Babae ang anak ng kumare ni Mrs. Robles kaya hindi rin ako masyadong nangangamba para kay Danny. At saka itong si Akiro naman ay nakilala na ni Danny. So okay lang na ako mag-isang maglilinis sa unit niya. Priscilla, wait. Humahangos si Samuel habang humahabol sa akin. Tsok magagalit na naman ito kapag nalaman niyang maglilinis ako ng bahay ng ibang tao ng mag-isa. What should I do now? Ayoko din naman na magsinungaling sa kanya. Bahala na nga. O Sam, wala ka bang pasok ngayon? Tanong ko. Pagkakaalam ko kasi may klase pa siya kaya nagtataka ako at hinahabol ako nito ngayon. May klase pa ako. Bibigay ko lang ito sa'yo. Anya, sabay pakita sa akin ng paper bag na daladala niya. I bought this for you. Tinignan ko ang iniabot niya sa akin. Cookies at macarons ang laman nito. Mga paborito kong pagkain. Thanks, Samuel. Nag-abala ka pa? Sana bukas mo nalang ito iniabot, baka mahuli ka pa sa klase mo. I need to give it to you kasi mas masarap yun kapag bagong bake. That's so sweet. Nag-effort pa talaga itong kaibigan ko. By the way, where are you going? Bakit hindi mo kasama si Daniela? May lilinisan lang kami bahay. Sam, nauna na si Danny. Hindi ko nalang binanggit na magkaibang bahay ang lilinisan namin. Tsak na hahaba pang usapan namin at baka mas malate pa siya sa subject niya. Sige na Sam, bumalik ka na sa klase mo. Salamat ulit dito sa bigay mo ha. Kailangan ko na rin umalis. Pamamaalam ko na sa kanya dahil nakakahiya naman kay Akiro. Baka kanina pa ito naghihintay sa labas ng gate. Gusto pa nga sana ako sunduin dito sa loob ng campus pero tinanggihan ko. Ayoko magka-issue dito sa university. Ingat ka, Priscilla. Kainin mo yung binigay ko ha. Call me when you're done, okay? Tumangulang ako sa kanya saka kumaway. Sam is such a nice guy. Kung sa ibang tao siguro ito matagal nang pinagsamantalahan ang kabaitan niya. Pero kami ni Danny, genuine friendship yung habol namin sa kanya. Hawak ang paper bag na bigay ni Sam sa akin ay nagmamadali akong naglakad papunta sa gate. Malayo pa lang ay kita ko na siya. He is standing in the hood of his car, posing effortlessly like a model. Hindi maiwasang mapapalingon ng mga estudyante sa gawin niya. He's wearing a plain white shirt paired with khaki shorts and white sneakers. Hindi na itago ng sombrelong suot niya ang kanyang muka. Bagkus, higit pa itong dumagdag sa kagupuhan niya. My God, what am I thinking? Erase that thought, Priscilla. Maglilinis ka lang ng kondo niya, period. Napagawi ang tingin niya sa akin at agad itong umayos ng tayo at sinalubong ako. Hello Priscilla, how's your day? Bati niya sa akin sabay kuha ng bag ko. Nag-aalangan pa akong ibigay ito sa kanya pero parang baliwala lang sa kanyang kinuha ito sa balikat ko. Hi, okay lang po ako. But I stopped when I saw him frowning. Tama, ayaw niya nga pala na pinopo ko siya. I mean, okay lang ako, Akiro. Nahihiya ko sabi. Parang hindi ata ako masasanay na hindi mag-pause sa kanya at tawagin lang siya sa pangalan niya. Alright, that's great. So, shall we go now? Inilahad nito ang kamay niya para alalayan ako pagpasok sa kanyang sakyan. Pero hindi ko tinanggap. Marami ang nakatingin sa amin. Baka ano pang isipin nila pero mukhang isa din itong makulit at ayaw paawat. Pinabuksan niya ako ng pinto. Pinasakay sa loob bago ito umikot sa kabilang banda para magsimulang magmaneho. He is quiet while driving to his condo at ganoon din ako. There's an awkward silence between us pero hindi ko rin naman alam kung ano sasabihin ko. Kaya mas pinili ko na lang din na tumahimik. Dumaan muna kami saglit sa isang drive-thru dahil bumili siya na makakain daw namin. Pagkatapos dumiretso na kami kung saan ang condo unit niya. Nasa isang sikat na condo tower kami sa sentro. Ang lugar na ito ay kilalang lugar ng mga mayayaman. Feel at home. Nakangiti niyang sabi sa akin pagkarating namin sa unit niya. I'm surprised. His unit is already clean and organized. Minimalist ang design nito. Halatang lalaki ang nakatira. Wala masyadong palamuti. Isang sunset painting lang sa wall. Dumiretso siya sa kusina para ilagay ang pagkain binili niya kanina habang ako'y nandito sa living room. Inilibot ko ang aking tingin sa kabuuan para makita ko kung gaano ba kalaki ang lilinisan ko
O kung may lilinisan pa ba ako. His unit is cozy and warm. Halatang pinagplanuhan ang pagkakadesign nito. I saw a plaque in the corner at nakatihaya pa ito. Siguro hindi niya pa naayos. Pasimple kong binasa kung ano nakasulat. It's a plaque of appreciation for being the top performing architect. And below is his name. Architect? Does it mean he's an architect? Napatitig ako dito. I even blinked my eyes to make sure if it's really his name that's written on it. Yeah, it's his name. So he really is an architect? Ang galing naman. Top performing pa talaga. Priscilla, come here. Let's eat first. Tawag nito sa akin. Maingat kong binaba ang plate na hawak ko bago ako lumingon sa kanya. Nakita ko nakaayos na ang mga pagkain sa mesa. Hindi na ako nahiyang lumapit pa. I have to eat para makapagsimula na rin akong maglinis. Yun ay kung may lilinisan pa ba ako. Sit here. Ipinagila ko nito ng upuan sa tabi niya. Wag na, Kiro. Dito na ako sa tapat mo. Ayokong umupo sa tabi niya. Naiilang ako pag sobrang malapit kami sa isa't isa. He just shrugged his shoulder and then umupo na din. We ate silently hanggang sa matapos kami. I noticed that he's looking at me but I didn't mind it. Nalagpit ko ang pinagkainan namin at hinugasan ko ang mga ito. Ilang piraso lang din naman. He remained looking at me while I'm moving around his kitchen. Akiro, I was about to ask him kung saan ako magsisimula na magsalita din ito. Priscilla? Tawag niya sa akin. Pakiramdam ko, bigla akong namula. Ewan ko pero parang may kakaibang dating sa tuwing binibigkas niya ang pangalan ko. Go ahead. Sabi niya. No, mauna ka na. Sabi ko, baka kasi importante ang sasabihin niya sa akin. Napakamot po muna ito sa kilay niya. Mukhang nagdadalawang isip sa gusto niya sabihin. So I gave him an encouraging smile. Kasi, how would I say this? He took a deep breath first, then continued talking. Can we talk first before you start doing anything? I want to know more about you first. I saw his face reddened after saying his last words. Pati ako'y namumula na din. Para nag-iinit ang pisngi ko. I think it's not a good idea na ako lang mag-isang pumunta dito. Mabuti sana ako nandito sa Daniela dahil madaldal iyon. Kahit papaano, hindi magiging ganito ka-awkward sa pagitan namin. Nahihiya akong tumingin sa kanya. Kailangan pa ba talaga iyon? I mean, maglilinis lang naman ako ng unit niya. After this, kapag nabayaran ko na ang perang pinambayad niya sa hospital bills ko, hindi ko rin naman na siya makikita. Kasi, hindi ba ang pangit naman na hindi malang natin kilala isa't isa, di ba? Yun ay kung okay lang sa'yo. Hindi pa rin ako nagsasalita. Okay nga lang ba para sa akin? Come. Hinawakan nito ang kamay ko at iginiya ako papuntang living room niya. Hindi na ako nakapagprotesta pa. Hawak niya ang kamay ko habang nakasunod ako sa kanya. I blushed while looking at his hand na hawak ngayon ang palapulusuhan ko. Parang biglang may sumipa sa dibdib ko at may mga paru-parong nagliliparan sa tiyan ko. Ang bilis naman ni Kuya. May pahawak kamay agad. Sit here. Pinaupo niya muna ako sa pang-isahang sofa, habang siya naman ay umupo sa tapat ko. Let me introduce myself first, para hindi ka mahiya. Nakangiting sabi nito sa akin. Pranto itong nakaupo sa harap ko na parang nagmomodelo ng sofa na kinauupuan niya. Ang gwapo niya pala lalo pag nakangiti. Pantay at sobrang puti ng ngipin. Para itong modelo ng toothpaste at tila ba nangaakit ang klase ng ngiti nito sa akin. Kiro Saunders, 26. 3 kami magkakapatid. Pangalawa ako. 2 kami lalaki at babae yung bunso namin. I work as an architect. Simpleng pagpapakilala nito sa akin yung sarili. He stopped talking and slightly bent his body in front. Ang mga siko nito ngayon ay nakapatong sa kanyang mga hita at diretsyong nakatingin sa akin. Ayoko talaga kapag tinitingnan niya ako ng ganito. Para ako naiilang na hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ikaw naman. Nakangiti niyang sabi sa akin. Kailangan ba talaga? Nahihiya akong tanong. Of course, I want to know you more and I want you to be comfortable while working here. Magtatagal ba ako dito?
Ilang buwan kaya? Pero sige na nga. Tama rin naman kasi siya. Gusto ko rin namang maging komportable habang nagtatrabaho sa kanya hanggang sa mabayaran ko yung binayad niya sa pagpapa-hospital sa akin. Priscilla Montes, ang full name ko. I just turned 21 at graduating na ako this year sa kursong Civil Engineering. Oh, so you're a future engineer. That's great. Nahiya akong ngumiti sa kanya. He asked me some questions at magalang ko naman siyang sinagot. Maayos naman siyang kausap at saka mabait din kaya medyo nawala yung pagkailang ko sa kanya. Doon nagsimula lahat sa pagitan namin dalawa. Naging magkaibigan kami. Kapag wala siyang trabaho, sinusundo niya kami ni Danny sa university para isama kung saan-saan. Naging regular na rin akong tagalinis ng condo niya. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay yung palagi niyang isinasama si Danny sa mga lakad namin. He knows na si Danny lang ang tanging kapamilya ko dito sa syudad. Kung saan ako dapat, ay palaging kadikit ko si Daniela. We are like package deal. Hindi kami pwedeng magpaghiwalay. Alam niya din na parang kapatid na ang turing ko dito kaya kung saan ako dapat nandoon din ito. Maliban na lang kung may iba itong gagawin. Simula nang maging close kami ni Akiro, hindi ko na rin masyado nakakabanding sa Sam. Ewan ko ba doon, bigla na lang naging busy. But I understand him. Pressure din kasi ito sa dad niya. Pero pag may bakanteng oras naman ito'y lumalabas pa rin naman kaming tatlo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Naging komportable na ako sa kanya. Naman kong tunay yung pakikipagkaibigan niya sa amin. Regardless kung ano man ang katayuan niya sa buhay. One day, he invited me and Danny to come with him sa Isla Aurora. And since hindi naman ako regular na nakakauwi sa isla kaya sumama ako sa kanya. Sabi niya, madalas daw sila ng kaibigan niya dito. Gusto daw nila dito sa isla kasi tahimik. Ako din naman, gustong gusto ko dito. Wala nga lang akong ibang choice kundi ang iwan ito at makipagsapalaran sa ibang lugar para sa mga pangarap ko. Simple lang ang buhay dito sa isla. Tahimik, payapa at malayo sa gulo. Kung pwede nga lang sana, dito lang ako. Kaming dalawa lang ang naiwan sa resort dahil dumiretso si Danny sa bahay nila. Gusto niya raw sulitan ang weekend namin kasama ang mga kapatid at magulang niya. Parehas lang din kasi kami ni Danny na minsan lang nakakauwi sa isla dahil kailangan namin magtipid ng pamasahe. Kaya heto na may chance kami ay hinayaan ko siya makipagbonding sa pamilya niya. Nahihiya din kasi ako kung basta na lang namin iiwanan ni Danny si Akiro na mag-isa dito. Lalo at kami lang tatlong pumunta dito. Katatapos lang namin maghapunan at dito kaming dalawa ngayon sa tabing dagat, nagpapahangin. How I miss this place. I miss the sea breeze and I miss the coldness of the night. I missed everything about this island. Bukas pala na umaga bibisitahin namin ang puntod ng mga magulang ko at pupuntahan namin ang kubo na dati namin tinitirahan. Walang nakatira sa dati namin bahay. Nililinisan lang ito ng mga magulang ni Danny para hindi rin kaagad masira. Ayoko din naman na ibenta ang tanging alaalang na iwan ng mga magulang ko sa akin. Balang araw pag nakatapos na ako at makahanap ako ng magandang trabaho ay ipapaayos ko ang bahay namin. Yun na lang ang remembrance ng mga magulang ko sa akin. Priscilla, pukaw nito sa akin. Yes, Akiro? Sagot ko sa kanya. Come. Tinapik niya space sa gilid niya kaya agad ako lumipat. Umusog siya para mas magkadikit yung balikat namin. He even assisted my head para sumandal sa balikat niya. Hindi na ako nahihiya sa kanya ngayon. Halos araw-araw na kasi kaming magkasama at magaan na rin ang loob ko sa kanya. It's been 5 months. We get along so well kaya I feel safe and comfortable when I'm with him. He never took advantage of me kaya may tiwala ako sa kanya. I remember, one time, nakatulog pa ako sa condo unit niya. Hindi ko na malayang nakatulog ako sa sobrang pagod. Hindi sa paglilinis ng condo niya, kundi sa pagtapos ng mga plates na kailangan naming ipasa. There are times na tinutulungan niya rin ako sa paggawa ng mga plates ko. But of course, ayoko din namang iasa sa kanya lahat. I want to practice also. I want to learn on my own. Kasi paano na lang pag naging engineer na ako? I want to plan and do things on my own. I don't want to depend on someone dahil baka kasi masanay ako. Paano na lang kung bigla silang mawala sa akin? Do you still remember how we first met?
Tanong nito sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at pinagsalikop ang mga daliri namin. Hindi na ako nagulat doon. Nasasanay na akong ganito siya sa akin. Walang usapan. Ganun lang. Basta nilang hinahawakan ang kamay ko. Of course, ikaw lang naman ang dakilang na makyaw ng isda ko. That day, few years back. Alam mo, laking pasasalamat ko sa iyo nung araw na iyon. Kasi ang laki ng kinita ko at kailangan ko talaga ng ekstrang pera. Madami kasi akong kailangang bayaran at malaking tulong iyon sa pag-aaral ko. Yeah? He asked and pulled me closer to him. Oo, alam mo naman kami mahihirap. Every centavo counts kaya yung 5 kilong isda na binili mo sa akin, malaking bagay na yun. Matapat kong sagot sa kanya. Do you know, na binalikan kita dun sa palengke the next day para sana kunin ang number mo? Uwe. Napalis ako sa pagkakasandal sa balikat niya. Totoo. Nakangiting sabi niya. Kaso, sabi nung Ali may pasok ka raw kaya hindi ka na naglalako. That day. Bakit mo naman gustong kunin ang number ko? Siguro crush mo ako nun. Tukso ko sa kanya pero ang totoo kinilig na ako sa sinabi niya. I just want to cover it by teasing him. Paano ko sabihin kung oo? Nahampas ko siya sa braso kasi hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Ouch! Napahawak ito sa braso niya. Mukhang napalakas yata ang pagkakahampas ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Kung naman kasi nagugulat ka eh. Saan ba masakit? I massaged the part of his arm kung saan natamaan ang paghampas ko. Pero hinuli niya lang ang kamay ko, saka muling pinagsalikop ito sa kanya. Saglit kaming natahimik na dalawa. Bumalik ako sa pagkakasandal ko sa kanya habang nakahawak sa braso niya. Priscilla. Tawag nito ulit sa akin but this time, I feel that his voice became raspy. Do you think it's the right time for us to level up our relationship? Hindi ako kaagad nakasagot kaya marahan niya akong iniharap sa kanya. He's now holding both my hands while looking at me intensely. His mesmerizing gray eyes is staring at me gently. Para ako nahihipnotize mo sa paraan ng pagtitig niya sa akin. I can feel the fast beating of my heart. I always feel this every time I'm close to him, but I chose to ignore it. Iba yung pakiramdam, hindi ko may paliwanag. Literal na parang lalabas ito sa aking dibdib sa sobrang lakas ng pagtibok nito. Minsan nga nahihiya ako at baka marinig niya ito. I want more of you, Priscilla. I don't want us to remain friends forever. Nanatili akong tahimik dahil hindi ko rin naman alam kung ano isasagot ko sa kanya.